Isang basurang galing sa kanal. Hindi kailanman magiging ginto. Iyan ang huling salitang dumurog sa puso ni Aya bago siya itinapon ng pamilya Kuroki sa gitna ng ulan. Habang nagpapakasasa sa karangyaan ng mga traidor, ang tanging baon niya ay ang gumuho niyang pangarap at ang malamig na kamay ng kanyang may sakit na ina. Pero hindi nila alam, sa likod na kanyang pagluha ay may isang higanting nagigising. Sino ang tunay na magmamakaawa sa huli? Magsisimula na ang pagtutuos. Isuot mo man ang pinakamahal na seda sa mundo, mananatili kang isang hamak na basure, sa paningin ko. Ang hininga mo, Aya, amoy tahirapan na hindi kayang takpan ng kahit anong pabango. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo ay tila mga laslas ng kutsil o sa gitna ng marangyang sala ng mansyon ng mga Kuroki. Nanigas si Aya sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na lalagyan ng kakanin na niluto niya simula pa noong madaling araw. Iyon ang paboritong merienda ni Hiroshi. At ginamit niya ang huling sentimo sa kanyang pitaka para mabili ang mga pinakamagandang sangkap sa pag-asang matutuwa ang kanyang magiging biyenan. Ngunit ang pagmamahal na inilaan niya sa bawat paghalo ng malagkit ay tinapatan ng matinding pandidiri. Nararamdaman ni Aya ang pang-ininig ng kanyang mga tuhod. Ang init ng bagong luto na kakanin sa loob ng lalagyan ay unti-unting lumalamig, kasing lamig ng pagtanggap sa kanya sa pamamahay na iyon. Hindi niya magawang iangat ang kanyang mukha dahil sa bigat ng kahihiyang ibinuhos sa kanya. "Mom, stop it! Nakakahiya sa mga maid na nakakarinig!" Narinig ng boses ni Hiroshi. Umangat ng bahagya ang pag-asa sa dibdib ni Aya. Inakala niyang ipagtatanggol siya ng lalaking pinang-akuan siyang pakakasalan sa harap ng altar. Ngunit ang kasunod na pangunusap ni Hiroshi ang naging unang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. "Aya, kinuha mo na ang bayad ko para sa hospital bills ng nanay mo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na munang pupunta rito habang may mga bisita kami. You look out of place." Nakakaya ka. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Aya? Ang bayad na tinutukoy ni Hiroshi ay ang perang ipinahiram nito sa kanya noong nakaraang buwan para sa gamot ng kanyang ina. Ngayon, sa harap ng mga pang-aping ina nito, pinalabas ni Hiroshi na ang lahat ng pagtitiis at paglilingkod ni Aya ay binabayaran lamang ng pera. Ang kanyang pag-ibig ay ginawang isang transaksyon, isang utang na loob na kailangang bayaran ng kanyang danggal. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa bitbit na lalagyan. Walang anumang ingay na nalikha nang bumagsak ang kahon sa makapal na karpet. Ngunit para kay Aya, ang bawat butil ng kakanin na nagkalat sa sahig ay simbolo ng kanyang nadurog na pangarap. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, parang may nakabarang tinik na ayaw lumabas. Wala siyang mailuhang luha dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng pag-iyak. Tumingin siya kay Hiroshi, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi sa mga mata nito. Pero ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin at ang pagkairita sa kanyang presensya. Doon niya naramdaman ang ikalawang dagok, ang katotohanang ang lalaking itinuring niyang mundo ay isa palang duwag na handang itapon siya sa oras na maging pabigat siya sa kanyang imahe. "Leave, Aya. Na yun din. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita sa mga security." Utos ni Doña Consuelo habang marahang pinapagpag ang kanyang mamahaling damit na tila ba ang hangin na nilalanghap ni Aya ay nakakahawa. Tumalikod si Aya nang hindi nagsasalita. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang ulan na nagsisimulang pumatak sa labas ay humahalo sa kanyang pawis at sa tahimik na luhang sa wakas ay kumawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim at lamig, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-naw sa kanyang isipan. Isang katanungang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sugatang kaluluwa. Hanggang kailan nga ba kailangang maging alipin ng isang pusong nagmamahal lamang? At sa oras na mawala na ang lahat ng kanyang pinanghahawakan, meron pa bang halaga ang isang hiningang ninakawan ng kanyang sariling banggal? Tumayo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig, habang ang anino ng mansyong Kuroki ay unti-unting naglalaho sa kanyang paningin.
Hindi niya alam na sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyang lumang ngunit elegante, may isang pares na mga mata ang kanina pa nagmamasid. Mga matang puno ng pait, pangungulila, at isang nagbabagang pangako ng pagbabalik. Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo. Ang pinakamalalim na hiwa ay yaong hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman sa bawat pintig ng puso. Naglalakad si Aya sa kahabaan ng kalsada habang ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos. Ang kanyang manipis na suot ay dumidikit na sa kanyang katawan, kasing lamig na mga salitang iniwan sa kanya ni Hiroshi. Bawat hakbang niya ay mabigat, tila hinihila siya ng simento pababa sa kailaliman ng lupa. Ngunit sa kabila ng panginginig, iisa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan, ang kanyang ina na naghihintay sa malamig na silid ng ospital. Nang makarating siya sa lobby ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang maputlang ilaw ng gusali ang sumalubong sa kanya. Hindi siya pinansin ng mga gwardya, marahil dahil sa kanyang itsura na parang basang sisiw. Dumiretso siya sa billing counter. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang kanyang petaka. "Nurse, kumusta po ang nanay ko, si Mrs. Elena Santos?" Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na dahil sa pagod. Tiningnan siya ng billing officer na mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghatol. "Miss, bago ang lahat, may kailangan kang bayaran na balance. Overdue na ang bills nyo. At kung hindi ito mababayaran ngayong gabi, baka kailangang ilipat ang nanay mo sa ward na walang aircon o mas masama, itigil ang ilang gamot." "Pero, akala ko po na bayaran na ni Hiroshi, ibig kong sabihin ng pamilya Kuroki." Nauutal na sabi ni Aya. Ang officer ay naglabas ng isang manipis na niti na walang halong simpatya. "Kakatawag lang ng secretary ni Doña Consuelo kanina. Binawi nila ang sponsorship sa inyo. So miss, paano na tayo?" Tila gumuho ang huling piraso ng langit na kanyang tinitingala. Ang pera na ipinangako ni Hiroshi, ang perang naging dahilan kung bakit siya nanatiling nakatikom ang bibig sa harap ng pang-aapi, ay isang ilusyon lamang. Isang pain para mas lalo siyang mabaon sa kahihiyan. Napaupo si Aya sa isang lumang bangko sa hallway, itinakip ang mga palad sa kanyang muka. Hindi siya humihikbi ng malakas, ngunit ang pag-uga ng kanyang balikat ay sapat na para ipakita ang bigat ng kanyang dinadala. "Ija, mukhang mas mabigat pa ang dinadala mo kaysa sa ulan sa labas." Isang malalim at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang katahimikan. Nag-angat ng tingin si Aya. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Simple lang ang suot nito, isang kupas na polo shirt at maong na pantalon. Pero may kakaibang linis at awtoridad sa kanyang mga mata. Ang lalaki ay may hawak na isang pirasong tinapay na nakabalot sa plastik. "Ayos lang po ako, Lolo. Pagod lang po." Pagsisinungaling ni Aya, sabay punas ng kanyang mga mata. "Hindi nagsisinungaling ang mga mata, Iya. Nakita ko ang nangyari sa labas ng mansyon kanina," sabi ng matanda. Ang mga taong mapagmataas ay madalas na nakakalimot na ang lupa ay iisa lang ang kulay kapag hinukay. Nagulat si Aya. "Nandun po kayo?" Tumango ang matanda. "Naglalakad-lakad lang. Ako si Samuel. Pasensya ka na kung nakialam ako. Pero sa tingin ko, hindi mo deserve ang tratuhin na parang dumi." Ngumiti ng mapait si Aya. "Sanay na po ako, Lolo Samuel. Sa mundong ito, kung wala kang pera at titulo, wala kang karapatang masaktan." "Maling-mali ang itinuro sa'yo ng mundo, Ija." Seryosong sabi ni Samuel, habang nakatingin sa malayo tila may inaalalang masakit na nakaraan. "Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa perang nasa bangko, kundi sa kung paano mo itatayo ang sarili mo kapag ang lahat ay nais kang itumba." Sa sandaling yon, lumapit ang isang nurse. "Miss Aya, gising na ang nanay niyo. Hinahanap kayo." Nagmamadaling tumayo si Aya. Bago siya umalis, lumingon siya kay Lolo Samuel. "Salamat po sa pakikinig, Lolo. Pasensya na po at wala ako maibibigay sa inyo." "Huwag kang mag-alala sa akin, Aya. Ang mahalaga ay ang iyong ina. Tandaan mo, ang gabi ay pinakamadilim bago ang pagbubukang liwayway." Tugon ng matanda na may misteryosong ngiti. Habang naglalakad si Aya patungo sa silid ng kanyang ina,
Kinuha ni Lolo Samuel ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang muka, na kanina ay punong-puno ng lambot, ay biglang naging kasing tigas ng bato. Isara ang lahat ng linya ng kredito ng pamilya Kuroki sa loob ng 24 na oras. Utos niya sa kabilang linya, ang boses ay hindi na katulad ng isang matandang mahirap, kundi isang haring naglalabas ng hatol. At bawiin ang lahat ng deposito ng Valdez Group sa kanilang bangko. Gusto kong makita kung gaano katayog ang liliparin nila kapag wala na silang pakpak. Tumayo ang matanda, tinuwid ang kanyang likod, at lumakad palabas ng ospital. Ang ulan ay tila humahawi sa bawat hakbang niya, habang sa kanyang likuran, ang tadhana ni Aya ay nagsisimula ng magbago, nang hindi nito nalalaman. Ang pinakamasakit na utang ay hindi ang perang hinira mo sa iba, kundi ang tiwalang ibinigay mo sa taong akala mo ay iyong pahingahan. Sa loob ng madilim at masikip na silid ng ospital, tanging ang mahinang tunog ng oxygen concentrator ang nagbibigay ng buhay sa katahimikan. Nakaupo si Aya sa tabi ng higaan ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang maputla at kulubot na kamay ni Elena. Dahan-dahan niyang hinaplus ang bawat guhit sa palad ng ina, ang bakas ng dekadang pagtatrabaho bilang labandera para lamang maitaguyod siya. Sumariwa sa kanyang isipan ang nakaraan. 5 taon na ang nakalilipas. Noong gabing pumanaw ang kanyang ama, si Hiroshi ang unang dumating. Naaalala pa ni Aya kung paano siya nito binalot ng yakap sa ilalim ng malakas na ulan, habang nangangako na hindi siya nito pababayaan. Aya, I will be your strength. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Bulong ni Hiroshi noon habang ibinibigay ang kanyang tanging payong para hindi mabasa si Aya. Iyon ang simula ng kanyang utang na loob. Akala ni Aya, ang pag-ibig ni Hiroshi ang kanyang magiging kaligtasan. Kaya naman, kahit gaano kasakit ang mga salita ni Doña Consuelo, tinanggap niya ang lahat. Kahit gawin siyang katulong sa sariling pamamahay ng mga Kuroki, numiti siya. Dahil sa kanyang isip, kailangang bayaran ang kabutihang ipinakita ni Hiroshi nung siya ay walang-wala. Ngunit ang utang na yon ay naging isang kadena na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Aya, anak, mahinang tawag ni Elena. Bahagyang idinilat ng matanda ang kanyang mga mata na tila nahihirapang hanapin ang liwanag. Nay, nandito po ako. Huwag po kayo magsalita, magpahinga lang po kayo. Agad na tugon ni Aya habang pinipilit na huwag manginig ang boses. Si Hiroshi, nasaan siya? Bakit wala siya rito? Tanong ni Elena, ang boses ay puno ng pag-asa. Alam ng kanyang ina kung gaano kamahal ni Aya ang lalaki at alam din nito ang mga pangako ni Hiroshi sa kanila. Hindi agad nakasagot si Aya. Paano niya sasabihin sa kanyang inang may sakit na ang lalaking itinuring nilang pamilya ay itinuring siyang basura? Paano niya ipapaliwanag na ang perang pambayad sa ospital ay binawi dahil sa kanyang pagiging hamak na mahirap? Nay, busy po siya sa bangko. Alam niyo naman po, malaking responsibilidad ang hawak niya. Pagsisinungaling ni Aya. Ramdam niya ang pait sa kanyang lalamunan sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Magpahinga na po kayo, ako la ang bahala rito. Nang muling makatulog ang kanyang ina, kinuha ni Aya ang kanyang lumang cellphone. May isang text message mula kay Hiroshi na kanina pa niya iniiwas ang basahin. Aya, if you really love me, you will understand my position. Mom is just stressed. Ibalik mo muna yung mga gamit na binigay ko sa'yo, especially the watch. It's an heirloom. Let's not make this harder than it already is. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aya. Ang relo na tinutukoy ni Hiroshi ay ang tanging bagay na isinusuot niya para magmukhang kagalang-galang sa harap ng mga kaibigan nito. Ngayon, pati ang huling piraso ng danggal na ibinigay sa kanya ay nais na ring bawiin. Ang bawat tipak ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog. Napagtanto niya na sa loob ng 5 taon, hindi siya minahal ni Hiroshi bilang isang katuwang sa buhay. Minahal lamang siya nito bilang isang proyekto, isang kawawang babae na maaari nitong iligtas para magmukha itong bayani. At ngayong tapos na ang palabas, itinapon na siya nito sa basurahan. Tumayo si Aya at lumapit sa bintana ng ospital. Sa ibaba,
Nakikita niya ang mga ilaw ng syudad, kabilang na ang naglalakihang karatula ng bangko ng mga Kuroki. Napakislot ang kanyang puso. Ang pag-ibig na akala niya ay kanyang langit ay siya palang kanyang impyerno. Kailan ba naging kasalanan ang maging mahirap? At kailan naging sapat ang utang na loob para ibenta ang sariling kaluluwa sa mga taong walang puso? Ang kaniyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay unti-unting nagbago. May isang bagong apoy na sumisibol sa kanyang dibdib. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng pagpapasya. Pagpapasya na hinding-hindi na siya muling luluhod sa harap ng kahit na sino, kahit gaano pa kataas ang kanilang tingin sa kanilang mga sarili. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. "Hello? Sino po ito?" tanong ni Aya. "Ija, si Samuel ito. Huwag kang matatakot." Ang boses ng matanda mula sa ospital ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong tunog ng isang marang, yang sasakyan sa background. "May isang sasakyan na darating dyan sa ospital sa loob ng 10 minuto. Huwag kang magtatanong, sumama ka lang. Oras na para bawiin ang lahat ng ninakaw sa'yo." Napatigil ang tibok ng puso ni Aya. Ang kanyang kamay ay humigpit sa hawak na telepono. Sino ba talaga ang matandang ito? At bakit tila alam nito ang bawat sakit na kanyang pinagdaraanan? Ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang taong hayagang galit sa iyo, kundi ang taong nakangiti habang dahan-dahang binubunot ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Sa labas ng ospital, ang ulan ay tila naging ambon na lamang. Ngunit ang lamig ay nanunuot pa rin sa buto ni Aya. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, hinihintay ang sasakyang sinabi ni Lolo Samuel. Sa kabilang dako, isang pamilyar na puting sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Hiroshi. Hindi katulad ng dati na malinis at plansado ang suot, mukhang balisa si Hiroshi. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Nang makita niya si Aya, agad siyang lumapit at hinawakan ang braso ng dalaga. Isang hawak na hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng desperasyon. "Aya, salamat at hindi ka pa umaalis," hingal na sabi ni Hiroshi. "Kailangan nating mag-usap. Si Mama, nagkamali lang siya ng sinabi kanina. Stress lang siya dahil sa bangko." Tiningnan ni Aya ang kamay ni Hiroshi na nakahawak sa kanya. Dati, ang hawak na iyon ay nagbibigay sa kanya ng init at seguridad. Ngayon, pakiramdam niya ay may maruming bagay na nakadikit sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang braso. "Stress?" Mahinang ulit ni Aya. Ang boses ay puno ng pait. Hiroshi, hindi stress ang tawag sa pagturing sa isang tao na parang basura sa harap ng maraming tao. Hindi stress ang tawag sa pagbawi ng tulong sa isang taong naghihingalo ang ina. Yon ay ang tunay ninyong kulay. "Aya, please, huwag ka namang ganyan," pakiusap ni Hiroshi, habang pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging mabuting kasintahan. "Listen, may nakakita sa'yo kanina na may kasamang matanda rito sa ospital. Isang matandang lalaki na mukhang simple lang." "Sino siya?" "Sabi ng mga tauhan namin, parang pamilyar siya." Doon na intindihan ni Aya ang lahat. Hindi pumunta si Hiroshi dahil nag-aalala ito sa kanya. Hindi ito pumunta para humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang ina. Pumunta siya dahil narinig ng mga Kuroki ang balita tungkol sa misteryosong matanda na lumalapit sa kanya. Isugbanta o baka isang pagkakataon na nais nilang samantalahin. "Wala kang pakialam kung sino siya, Hiroshi," matigas na sabi ni Aya. "Umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan." "Aya, isipin mo ang nanay mo. Kung hindi ka makikipagtulungan sa amin, paano na ang bills niya? Sinabihan ko na ang accounting na ibalik ang sponsorship niyo. Basta sabihin mo lang kung sino ang matandang yon at anong kailangan niya sa'yo." Patuloy ni Hiroshi. Ang kanyang boses ay unti-unti nang nagiging manipulatibo. "Ito ang maskara ng mga Kuroki. Ang mapagpanggap na kabutihan na may kalakip na kapalit. Ang kanilang tulong ay isang lason na nakabalot sa asukal." Sa bawat salita ni Hiroshi, lalong nadudurog ang alaala ni Aya sa lalaking minahal niya noon. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estrangero na nagtatago sa likod ng isang gwapong mukha. Eksaktong sa sandaling iyon,
Isang itim at eleganteng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likod ng kotse ni Hiroshi. Walang ingay ang makina nito. Tila isang aninong dumating sa gitna ng gabi. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme ng driver at lumapit kay Aya ng may matinding paggalang. Magandang gabi po, Senyorita Aya. Pinapasundo na po kayo ni Chairman? Sabi ng driver habang binubuksan ang pinto ng likurang bahagi ng sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Hiroshi. Ang tatak ng sasakyan at ang paraan ng pagtawag kay Aya ay hindi para sa isang hamak na labandera. Ang salitang chairman ay tila isang kulog na nagpatigil sa kanyang mundo. Chairman? Anong chairman, Aya? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Hiroshi. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot at pagkalito. Hindi siya sinagot ni Aya. Tiningnan niya si Hiroshi sa huling pagkakataon. Hindi na may galit, kundi may matinding awa. Awa para sa isang taong mas pinahalagahan ng pera at imahe kaysa sa tunay na pagkatao. Salamat sa lahat, Hiroshi. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na ang ginto ay nagmumula sa puso, hindi sa pangalan ng bangko niyo. Sabi ni Aya bago dahan-dahang pumasok sa loob ng sasakyan. Mula sa loob ng tila isang palasyong sasakyan, nakita ni Aya si Hiroshi na naiwang nakatayo sa ilalim ng ulan, mukhang maliit at nawawala. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naramdaman ni Aya ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang maskara ay nahulog na, at sa wakas, ang katotohanan ay nagsisimula ng sumikat. Ngunit sa kanyang isip, isang malaking katanungan ang nananatili. Sino ba talaga si Lolo Samuel? At anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa oras na pumasok siya sa mundo ng chairman? Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa kintab ng marmol o sa taas ng mga pader, kundi sa init ng pagtanggap na bumabalot sa iyong nanlalamig na pagkatao. Habang binabaybay ng sasakyan ang tahimik na lansangan, nakatingin lang si Aya sa labas ng bintana. Ang malambot na upuan ng sasakyan ay tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Isang malaking kontras sa matigas na bangko ng ospital at sa malamig na semento ng mansyon ng mga Kuroki. Sa loob ng sasakyang ito, ang hangin ay amoy lavender at bagong linis na katad, malayo sa amoy ng ulan at pait na kanyang iniwan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang, bakal na pinto na kusa ring bumukas. Sa likod nito ay isang malawak na hardin na puno ng mga puting rosas na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Hindi ito ang magarbo at nakakalunod na karangyaan ng pamilya Kuroki. Ang lugar na ito ay may dalang kapayapaan na tila ba bawat bato at puno ay may sariling kaluluwa. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Lolo Samuel. Wala na ang kupas na damit nito. Ngayon, suot niya ay isang kulay abo na cardigan na gawa sa mamahaling lana. Nuit ang kanyang ngiti ay nananatiling kasing init ng kaninang hapon. "Welcome home, Ija!" Bungad ng matanda. Ang salitang home ay tumama sa puso ni Aya na parang isang malumanay na hampas ng alon. "Lolo Samuel? Sino po ba talaga kayo? Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin?" Tanong ni Aya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pasasalamat at takot. Hinimok siya ni Samuel na maupo sa isang malawak na beranda na nakaharap sa hardin. Isang kasambahay ang lumapit at dahan-dahang naglapag ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang usok mula sa tasa ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng tamis na tilaba nagnanais na burahin ang pait sa dila ni Aya. Ako ay isang matandang naghahanap ng katarungan sa isang mundong nakalimot na kung paano maging tao. Simula ni Samuel. Tumingin siya kay Aya ng may lalim na tila, mabinabasa ang kanyang buong kasaysayan. Nakita ko ang iyong pagsasakripisyo, Aya. Nakita ko kung paano mo tinalikuran ang iyong sariling kaligayahan para sa iyong ina. At nakita ko kung paano nilapastangan ng mga Kuroki ang iyong danggal dahil lamang sa wala kang pera. Yumuko si Aya. Hinahayaan ng kanyang mga daliri na damhin ang init ng tasa. Sabi po nila, ang mga tulad ko ay dapat lang lumugar. Nang pangarap ko ay isang kasalanan dahil wala akong titulo. Ang tanging kasalanan sa lugar na ito, Ija, ay ang maniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Sagot ni Samuel. Mula ngayon,
Hindi mo na kailangang magmakaawa para sa gamot ng iyong ina. Ang Valdez Group na ang bahala sa lahat. At huwag mong iisipin na ito ay utang na loob. Ito ay katarungang matagal nang ipinagkait sa'yo. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang mapansin ni Samuel na hindi iniinom ni Aya ang tsokolate. Sa halip, mainat na inilubog ni Aya ang kanyang hinlalaki sa gilid ng tasa. Tila tinitiyak kung totoo ba ang init ang nararamdaman niya o isa lamang itong panaginip na maglalaho sa kanyang pagising. Inumin mo na, Ija, hindi yan mawawala. Biro ng matanda na may bahid ng lambing. Uminom si Aya at sa bawat lagok, tila ba may bahagi ng kanyang nanlalamig na puso ang muling nabubuhay? Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang binanggit ni Samuel na nagpatigil sa kanyang paghinga. Alam mo ba, Aya, may isang lalaki akong nakilala maraming taon na ang nakalilipas. Siya ay matapang, mapagmahal, at mas pinili ang kanyang puso kaysa sa lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya. Ang pangalan niya ay Gabriel. Nabitawan ni Aya ang kanyang kutsara na lumika ng isang mahinang tunog sa platito. Gabriel? Iyon po ang pangalan ng tatay ko. Tumingin si Samuel ng diretso sa mga mata ni Aya at doon nakita ng dalaga ang isang luhang pilit na pinipigilan ng matanda. Hindi ka aksidenteng natagpuan ng tadhana sa ospital na yon, Aya. Hinahanap kita. Hinahanap ko ang bunga ng pag-ibig ng aking anak na si Gabriel. Ang katahimikan ay naging kaking bigat ng isang bundok. Ang mundong kinatatayuan ni Aya ay muling nayanig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang katotohanang mas malaki pa sa kanyang imahinasyon. Sino ba talaga si Gabriel sa buhay ng chairman? At kung si Aya ay bahagi ng pamilya Valdez, ano ang gagawin niya sa oras na malaman ng mga Kuroki na ang babaeng tinawag nilang basura ay ang tagapagmana ng imperyong nais nilang mapalapit? Isang beses lang, Hiroshi. Isang beses lang nating luluhuran ang basurang yon. Kapag nakuha na natin ang loob niya at ang koneksyon sa chairman, tayo na muli ang magdidikta ng tadhana niya. Ang malamig na tinig ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ng kanilang bangko. Habang ang labas ng mundo ay nakikita ang pamilya Kuroki na tila matatag pa rin, sa loob ay unti-unti na silang kinakain ng anay ng pagkabagsak. Ang mga stock nila ay bumubulusok at ang mga investor ay isa-isang tumatalikod. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng tahimik na silid sa mansyon ng mga Valdez, nakaupo si Aya sa harap ng isang lumang album. Doon, nakita niya ang larawan ng kanyang ama, si Gabriel, na nakangiti habang suot ang isang graduation toga. Kamukhang-kamukha niya ito. Sa tabi nito ay si Lolo Samuel, na mas bata pa at tila punong-puno ng pagmamalaki. Ang iyong ama, ang pinakamatalino sa amin lahat, Aya. Mahinang sabi ni Samuel habang nakatayo sa likuran ng dalaga. Pero mas pinili niya ang simpleng buhay kasama ang iyong ina kaysa sa korona ng Valdez Group. Itinakwil ko siya noon dahil sa aking katigasan ng ulo at yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dama ni Aya ang init ng pagtanggap, pero may bahagi ng kanyang puso na hindi mapakali. Ang kanyang buhay ay biglang nagbago sa loob ng ilang oras. Mula sa pagiging labandera, siya na ngayon ang apo ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngunit, bago pa niya tuluyang mayakap ang bagong katotohanan ito, tumunog ang kanyang lumang telepono. Si Hiroshi. Aya, please. Mag-usap tayo. Ang boses ni Hiroshi ay parang basag na salamin, punong-puno ng pagsusumamo. Naiwan mo rito ang singsing ng nanay mo, ang tanging alaala ng tatay mo. Ayaw itong ibigay ni Mama sa mga katulong. Sabi niya, ikaw lang ang dapat kumuha nito. Please, Aya. Kahit ito na lang ang huling pabor. Napatigil ang tibok ng puso ni Aya. Ang singsing na yon, ang tanging bagay na naiwan ni Gabriel bago ito pumanaw. Yon ang huling piraso ng kanyang pagkatao na ayaw niyang mawala. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng mga Kuroki, ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama ang nagtulak sa kanya para maniwala. Kahit isang huling pagkakataon. Pupunta ako. Maikling sagot ni Aya. Ija, huwag kang magpadalos-dalos.
babala ni Samuel nang malaman ang balita. Ang mga taong nasusukol ay gumagawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Lolo, kailangan ko lang pong makuha ang singsing ni tatay. Pagkatapos nyon, hinding-hindi na po ako babalik doon. Pangako ni Aya. Pagdating niya sa mansyon ng mga Kuroki, ang paligid ay tila masyadong tahimik. Sinalubong siya ni Doña Consuelo na may kakaibang ngiti sa mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. I'm glad you came, Aya, sabi ni Consuelo habang naglalakad sa kanyang direksyon. Alam mo, nag-isip-isip ako. Siguro nga ay naging masyado akong marahas. Come, uminom tayo ng tsaa habang kinukuha ni Hiroshi ang singsing sa safe. Pinaupo nila si Aya sa gitna ng sala. Inabutan siya ng isang tasa, ngunit bago pa man niya ito mailapit sa kanyang labi, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa itaas. Pababa si Hiroshi, ngunit wala siyang hawak na singsing. Ang kanyang mukha ay maputla, tila nakakita ng multo. Mama! Ang kwintas! Ang heirloom necklace ng mga Kuroki, wala na sa vault! Sigaw ni Hiroshi. Biglang tumayo si Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay nagbago mula sa pagiging mapagpanggap patungo sa matinding galit. Ano? Ang kaisa-isang yiyas ng pamilya natin? Aya, ikaw lang ang pumasok sa loob ng bahay na ito ngayong hapon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kararating ko lang po. Pagtatanggol ni Aya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Huwag kang magsinungaling, basurera, singhal ni Consuelo. Guard! Check her bag. Bago pa man makagalaw si Aya, mabilis na kinuha ng isang gwardiya ang kanyang luma at kupas na bag. Sa isang iglap, ibinuhos nito ang lahat ng laman sa sahig. At doon, sa gitna ng kanyang maliit na pitaka at panyo, ay kumislap ang isang dambuhalang kwintas na gawa sa diamante at ruby. Ang tunog ng mga alahas na humampas sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Aya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Hiroshi, umaasang makikita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay ang parehong duwag na lalaki na umiwas ng tingin. Ito na ba ang itinuro sa'yo ng matandang kinakasama mo, Aya? Ang magnakaw para makabangon sa hirap? Dumiin ang boses ni Consuelo. Bawat salita ay parang turok ng karayom sa kanyang dibdib. Tawagan ng pulis! Ngayon din! Naiwan si Aya sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga taong nais siyang durugin. Ang bitag ay naisara na, at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang puso ang nanganganib, kundi ang kanyang kalayaan at ang bagong buhay na kanyang sisimulan sana. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Darating ba ang kanyang lolo Samuel bago pa siya tuluyang lamunin ng dilim na ito? O sadyang napakatalim ng kuko ng mga Kuroki para muling makuha ang kontrol sa kanyang buhay? Hiroshi, parang awa mo na, alam mo hindi ko magagawa ito. Tumiin ka sa akin, sabihin mo ang totoo. Ang boses ni Aya ay kasing hina ng isang pagaspas ng pakpak ng ibong sugatan. Ngunit sa halip na habag, ang kanyang nakita sa mga mata ni Hiroshi ay ang pamilyar na duwag na pag-iwas. Ang lalaking minsang nangako na siya ang magiging sandigan ni Aya ay nakatayo ngayon sa tabi ng kanyang ina, tila isang estatwa, ang walang pakiramdam, habang pinapanood ang pagkawasak ng danggal ng babaeng minahal niya. Aya just admitted. Baka mapatawad ka pa ni Mama kung ibabalik mo ang lahat ng kinuha mo. Ang boses ni Hiroshi ay malamig, walang bakas ng pag-aalunlangan. I wanted to believe in you, but the evidence is right there. Bakit kailangang umabot sa ganito? Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Aya sa kabila ng kanyang panginginig. Ito ang sampal ng katotohanan na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Hindi lamang siya pinagbintangan. Ginagamit ni Hiroshi ang kanyang pagmamahal para palabasin siyang isang kriminal na may sakit sa isip. Ang bawat salita nito ay isang gaslighting na tila lason na unti-unting pumapatay sa huling alaala ni Aya sa kanyang nakaraan. Evidence? Kayo ang naglagay niya sa bag ko. Alam niyo ang totoo? Sigaw ni Aya. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa tindi ng emosyon.
Ginamit niyo ang singsing ng tatay ko para lang maikulong ako? Huwag mong ituro ang iyong maruming daliri sa aking anak! Singhali Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng huwad na katarungan. Isang mansa ka sa pangalan ng mga Kuroki. Akala mo ba ay makukuha mo ang aming yaman sa pamamagitan ng palilinlang? Pulis, ilayo niyo na ang babaeng yan. Hindi ligtas ang aking pamamahay habang narito siya. Naramdaman ni Aya ang mahigpit na hawak ng mga pulis sa kanyang braso. Ang lamig ng bakal ng posas na dahan-dahang pumatak sa kanyang mga balat ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa sandaling yon, ang kanyang mundo ay nagdilim. Ang kanyang pandinig ay napuno ng tunog ng kanyang sariling mabilis na tibok ng puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagay ang nagbago sa loob ni Aya. Ang kanyang mga luha, na kanina ay walang tigil sa pagdaloy, ay biglang natuyo. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya ng diretso kay Doña Consuelo at Hiroshi, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong wala nang kailangang patunayan sa mga taong walang halaga. Maaring makuha niyo ang kalayaan ko ngayong gabi, sabi ni Aya. Ang kanyang boses ay naging matatag at malalim. Pero ang katarungan ay hindi natutulog. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay magiging kasing bigat ng mga diamanteng pilit ninyong ibinibintang sa akin. Balang araw, kayo ang luluhod sa harap ko. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Doña Consuelo. Nananaginip ka pa rin, basura. Sa kulungan ka na magkwento ng iyong mga pangarap. Habang pilit na inilalabas si Aya sa mansyon, nakita niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa hallway. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay may mansa ng luha, at ang kanyang mga kamay ay nakagapos. Pero sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi kailanman kayang apulahin ng pamilya Kuroki. Eksaktong paglabas nila sa pinto, isang kumpol na mga reporter at cameraman ang biglang sumulpot mula sa kadiliman, tila mga buwitreng naghihintay ng biktima. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang paningin. Miss Aya, totoo bang ninakawan mo ang pamilya Kuroki? Hiroshi, anong masasabi mo sa pagtataksil ng iyong fiancé? Ang huling nakita ni Aya, bago siya isakay sa loob ng mobile ng pulis, ay ang nakakalokong ngiti ni Doña Consuelo mula sa balkonahe ng mansyon. Alam ni Aya na ang balitang ito ay sisira sa kanyang pangalan sa buong bansa. Ngunit sa kabilang dako ng kalsada, sa loob ng isang madilim na sasakyan, isang lalaki ang mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng mga pulis. Chairman, itutuloy na ba natin ang plano? Tanong ng kanyang tauhan. Hayaan niyo silang magdiwang sa kanilang akalang panalo. Sagot ni Samuel. Ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng kanilang tagumpay. Bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ihanda ang lahat ng abogado ng Valdez Group. Ngayong gabi, ang pamilya Kuroki ay nagdeklara ng digmaan laban sa akin at sisiguraduhin kong wala silang ititirang kahit isang butil ng bigas sa kanilang hapagkainan. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa rehas na bakal, kundi ang paglaya ng puso mula sa gapos ng isang maling pag-ibig. Madilim at malamig sa loob ng selda. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Aya. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa sariling mga tuhod habang pinapanood ang anino ng mga rehas na nakaguhit sa sahig dahil sa liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana. Wala nang natirang luha sa kanyang mga mata. Tila, natuyo na ang lahat ng pait at sakit at ang tanging natira ay ang isang malaking kawalan sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa pamilya Kuroki. Ngunit sa isang gabi lang, tinapon nila siya sa lugar na ito na parang isang basahan na wala ng pakinabang. Aya Santos, may dalawa ka. Ang boses ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Inakala ni Aya na si Hiroshi iyon, na marahil ay natawahan ito at napagtantong mali ang kanyang ginawa. Ngunit nang makarating siya sa visitors area, hindi ang pamilyar na mukha ni Hiroshi ang nakita niya. Sa halip, naroon si Lolo Samuel
kasama ang isang lalaking nakasuit at may dalang briefcase. Wala na ang imahe ng mahirap na matanda. Kahit simple pa rin ang suot ni Samuel, ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi kayang tuminag. Sa kanyang tabi, ang abogado ay mukhang kagalang-galang at seryoso. "Lolo," mahinang tawag ni Aya. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kampana. "Hush, Ija! Huwag kang magsalita," sabi ni Samuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at matinding galit para sa mga taong gumawa nito sa kanya. "Narito na ako. Hindi kita iiwan sa lugar na ito." "Ate Villafuerte, simula na ang proseso," utos ni Samuel sa lalaking kasama. "Opo, Chairman," sagot ng abogado bago mabilis na lumapit sa desk ng Chief of Police. Tumitig si Aya kay Samuel. "Chairman? Lolo, ano po ang ibig sabihin nito?" Hinawakan ni Samuel ang mga kamay ni Aya sa kabila ng butas-butas na harang. "Aya, patawarin mo ako kung naging huli ang aking pagpapakilala. Ang iyong ama si Gabriel ay ang aking kaisa-isang anak. Ikaw ang kaisa-isa kong apo. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng paghihirap mo sa loob ng seldang ito ay pagbabayaran ng pamilya Kuroki ng higit pa sa ing inaasahan." Tila tumigil ang mundo ni Aya. Ang katotohanang siya ay may kadugo, isang pamilyang tunay na nagpapahalaga sa kanya, ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang durog na pagkatao. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang oras na paghihinagpis, dahan-dahang iniangat ni Aya ang kanyang muka. Ang kanyang paningin ay naging matalas. "Lolo?" sabi ni Aya. Ang boses ay hindi na nanginginig. "Ayoko na silang makita. Ayoko nang maging biktima." "Hindi ka na magiging biktima, Aya. Mula sa gabing ito, ikaw na ang magiging tadhanaan nila," sagot ni Samuel. Maya-maya pa, ang tunog ng pagpihit ng susi sa rehas ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Ang pinto ng selda ay bumukas. Hindi na lumabas si Aya bilang ang mahirap na kasintahan ni Hiroshi. Lumabas siya bilang si Aya Valdez Santos, ang tagapagmana ng Valdez Group. Sa labas ng presinto, ang mga reporter na kanina ay nanlalait sa kanya, ay nagulat nang makitang si Ate Villafuerte, ang pinakamahal na abogado sa bansa, ang nalalakad kasama niya. Isang mamahaling sasakyan ang naghihintay, at sa loob nito, isang bagong buhay ang nakahanda para sa kanya. Bago pumasok sa sasakyan, kinuha ni Aya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang huling mensahe ni Hiroshi na nagsasabing, "Sana ay mabulok ka sa kulungan." Dahan-dahang pinindot ni Aya ang delete. Wala nang galit, wala nang sakit. Ang huling patak ng kanyang luha ay dahan-dahang natuyo sa kanyang pisngi. Naiwan lamang ay ang isang malamig at matibay na determinasyon. "Chairman, handa na po ang press conference para bukas ng umaga." Ulat ng abogado habang umaandar ang sasakyan. "Mabuti," sagot ni Samuel. Lumingon siya kay Aya. "Ija, handa ka na bang makita ang pagbagsak ng kanilang kaharian?" Tumingin si Aya sa labas ng bintana, sa malawak na syudad na dati ay tila umaapi sa kanya. "Lolo, hindi lang po ang pagbagsak nila ang gusto kong makita. Gusto ko pong makita ang sarili ko na hindi na kailanman muling luluhod sa kahit na sino." Isang tagay para sa ating malinis na pangalan, Hiroshi. Sa wakas, wala na ang mansa sa ating pamilya. Ang tunog ng pag-uumpuga ng dalawang mamahaling kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala ng mga Kuroki. Si Doña Consuelo ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay bakas ng tagumpay habang tinitingnan ang balita sa telebisyon tungkol sa pagkakaaresto kay Aya. Para sa kanya, ang pagkakakulong ng dalaga ay hindi lamang pagtatanggol sa kanilang yas, kundi ang tuluyang pagputol sa ugnayan ng kanyang anak sa isang basurera. "Mom, are you sure about this? Maraming reporters sa labas. Baka lalong masira ang image ng bangko kung magpapatuloy ang skandal," sabi ni Hiroshi habang milalagok ang kanyang alak. Bagaman malaya na siya mula kay Aya, may kumunong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang malalim na kawalan na pilit niyang tinatakpan ng pagiging arogante. "Huwag kang mag-alala, anak. In a few days, makakalimutan din ng mga tao ang babaeng yan. Ang mahalaga,
Tayo ang biktima sa paningin ng publiko. Sagot ni Consuelo nang may mapanuring ning iti. Ngunit ang kanilang selebrasyon ay tila isang bahay na gawa sa baraha na handa ng tiya ngayon ng bagyo. Hindi nila alam na sa sandaling yon, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang babaeng itinuring nilang mansa ay kasalukuyang binabago ng tadhana. Sa loob ng isang malawak na walk-in closet sa mansyon ng mga Valdez, nakatayo si Aya sa harap ng isang dambuhalang salamin. Wala na ang kanyang kupas na t-shirt at maong. Ngayon, suot niya ay isang eleganteng navy blue na business suit na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay laging puno ng takot at luha, ay naging kasing talim na ng isang agila. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kaniyang mga palad. Ramdam pa rin niya ang gaspang ng kanyang balat dahil sa mga taon ng paglalaba at pagtatrabaho. Ngunit ang bawat kalyo ay tila naging marka ng kanyang katatagan. "Ija, handa ka na ba?" Tanong ni Lolo Samuel mula sa pintuan. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang opisyal na barong, ang sagisag ng kanyang kapangyarihan bilang chairman ng Valdez Group. "Handa na po ako, Lolo. Hindi na po si Aya na biktima ang haharap sa kanila. Ako na, si Aya Valdez." Sagot niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Eksaktong 9:00 ng umaga, habang nasa gitna ng isang board meeting ang pamilya Kuroki para pag-usapan ang kanilang bumubulusok na stock, biglang bumukas ang pinto ng kanilang conference room. Hindi ito basta-basta ang pagbukas. Ito ay isang deklarasyon ng presensya. Pumasok si Ate Villafuerte, kasunod ang isang hanay na mga lalaking nakasuit, at sa gitna nila, naglalakad ng may awtoridad at ganda ay si Aya. Nanigas si Hiroshi sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang ballpen ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, lumiha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila naging hudyat ng kanyang pagkatalo. Si Doña Consuelo naman ay napatayo, ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng isang multo na nagmula sa kailaliman ng lupa. "Aya? Paano ka nakalabas? At anong karapatan mong pumasok dito?" Nanginginig na sigaw ni Consuelo. Hindi siya sinagot ni Aya. Sa halip, lumapit ang dalaga sa dulo ng mahabang lamesa at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Consuelo. Walang galit, walang sigaw. Isog malamig na titig lamang na tila nagyayelo sa buong silid. "Hindi na Aya ang itatawag niyo sa akin, Doña Consuelo." Panimula niya, ang bawat salita ay may bigat na tila isang hatol. "Narito ako bilang kinatawan ng Valdez Group, ang kumpanyang may-ari ng 40% ng shares ng bangkong ito. At simula sa oras na ito, binabawi na namin ang lahat ng aming investment." Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan ng may takot. Si Hiroshi ay hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng kanyang sariling kahihiyan. "You're lying! Isang basurera na nagnakaw ng kwintas ko, magiging Valdez? Impossible!" Sigaw pa rin ni Consuelo. Pilit na kumakapit sa kanyang huling hibla ng kapangyarihan. Ipinatong ni Aya ang isang folder sa lamesa. Ang kasong isinampa niyo ay napatunayan ng gawa-gawa lamang. Ang CCTV footage mula sa kabilang bahay ay malinaw na nagpapakita kung paano niyo inilagay ang kwintas sa bag ko. At sa oras na ito, ang mga pulis ay papunta na rito para sa countercharge ng perjury at defamation. Dahan-dahang lumapit si Aya kay Hiroshi. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay mukhang maliit at hinhin na ngayon sa kanyang paningin. "Hiroshi, sabi mo noon, kailangan kong lumugar." Bulong ni Aya, sapat na para marinig ng lahat. "Ngayon, nahanap ko na ang tunay kong lugar. At sa lugar na iyon, kayong mga Kuroki ay wala ng puwang." Habang papalabas si Aya ng conference room, narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng mga notification mula sa mga cellphone ng mga naron. Ang balita ng pagbagsak ng stock ng Kuroki Bank sa pinakamamababang antas sa kasaysayan. Tumigil si Aya sa tapat ng pintuan at lumingon sa huling pagkakataon. Isang tanong ang iniwan niya sa hanging puno ng tensyon. Sino ngayon ang tunay na basura, Doña Consuelo? Ang taong walang pera? O ang taong mayaman pero walang danggal? Luluhod ka rin sa akin, Consuelo.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa utos mo, kundi dahil sa bigat ng iyong sariling mga kasalanan. Ang mga salitang ito ni Aya ay tila mga palasong bumaon sa bawat sulok ng conference room. Ang mga board members ng Kuroki Bank ay tila mga langgam na nagkakagulo matapos mabuhusan ng mainit na tubig. Isa-isang nagsisiyalisan ang mga investor, dala ang takot na madamay sa napipintong pagguho ng bangko. Naiwan sa gitna ng malawak na silid sina Doña Consuelo at Hiroshi. Ang kaninang mag-arbo at mapagmataas na aura ni Consuelo ay tila isang kandilang dahan-dahang nauubos sa ilalim ng matinding init. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na mamahaling abaniko ay nanginginig na ngayon habang nakakapit sa gilid ng lamesa. Aya, makinig ka. Ang boses ni Hiroshi ay tila isang ambon na pilit na gustong maging bagyo. Maari nating ayusin ito. I still love you. Ang lahat ng nangyari, it was just a misunderstanding. I was protecting you from Mom's wrath kaya ko nasabi yon. Tumingin si Aya kay Hiroshi. Ang lalaking ito, na dati ay tila isang dambuhala sa kanyang paningin, ay mukhang isang maliit na insekto na lamang ngayon. Ang kanyang I still love you ay parang isang maruming basahan na pilit na ipinapahid sa isang sugat na matagal nang natuyo. Misunderstanding? Mahinang ulit ni Aya. Ang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng otoridad. Ang pagpapakulong sa akin ay misunderstanding? Ang pagtawag sa akin na basura ay misunderstanding? Hiroshi, ang pag-ibig mo ay kasing babaw ng iyong paninindigan. Huwag mong dungisan ang salitang pagmamahal sa harap ko. Anak, huwag kang magmakaawa sa babaeng yan. Singhal pa rin ni Consuelo, pagaman ang kanyang boses ay wala ng talim. Aya, akala mo ba ay nanalo ka na? Isang skandal pa lang ito. May mga koneksyon pa kami. Eksaktong sa sandaling yon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis, kasunod si Ate Villafuerte. Walang anumang ingay ng sapatos ang maririnig dahil sa makapal na karpet. Ngunit ang presensya nila ay sapat na para patigilin ang paghinga ni Consuelo. Doña Consuelo Kuroki, may warrant of arrest kami laban sa inyo para sa mga kasong false accusation, perjury at grave defamation, anunsyo ng opisyal. Ang kulay sa mukha ni Consuelo ay tuluyan ng naglaho, tila isang puting tela na nawala ng tina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa mga posas na inilalabas ng pulis. Hindi niyo ako pwedeng hawakan? Alam niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Consuelo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sumagot sa kanya, kundi ang nakakabingig na katahimikan ng kanyang mga tauhan na isa-isang yumuyuko sa kahihiyan. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Aya kay Consuelo. Inayos ni Aya ang bahagyang gulo na kuwelyo ng damit ng matanda. Isog galagalaw na dati ay ginagawa niya bilang isang mapagkumbabang kasambahay. Ngunit ngayon ay ginagawa niya bilang isang nagpapatawad na reyna. Ang ginto ay sinusubok sa apoy, Doña Consuelo. Bulong ni Aya habang malapit ang kanyang muka sa matanda. Ang dumi naman ay dahan-dahang natatanggal sa pamamagitan ng tubig. Ngayong gabi, napatunayan na kung sino sa atin ang tunay na kumikinan at kung sino ang dapat nang itapon sa limot. Dinala ng mga pulis si Consuelo palabas ng gusali, habang si Hiroshi ay naiwang nakaupo sa sahig, nakatakip ang mga kamay sa kanyang muka. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tahimik na paghikbi, hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang ginawa kay Aya, kundi dahil sa takot sa buhay na kanyang kakaharapin ng walang pera at kapangyarihan. Naglakad si Aya palabas ng boardroom. Sa hallway, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ngunit hindi na ang babaeng basang-basa sa ulan ang nakita niya. Nakita niya ang isang babaeng buo ang pagkatao, may dangal at higit sa lahat, malaya. Pagbaba niya sa lobby, naroon si Lolo Samuel, naghihintay sa loob ng sasakyan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango ang matanda ng may pagmamalaki. Tapos na ba iya? Tanong ni Samuel. Nagsisimula pa lang po ang aking buhay, Lolo. Sagot ni Aya habang sumasakay sa sasakyan. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Aya ang isang maliit na sobre sa kanyang tabi.
isang lihim na mensahe na hindi niya inaasahan. Isang pirasong papel na may sulat kamay ng kanyang yumaong ama, na tila itinago ni Lolo Samuel para sa sandaling ito. Ano ang nilalaman ng huling liham ni Gabriel? At bakit tila may isa pang lihim ang pamilya Valdez na hindi pa alam ni Aya? Ang sulat kamay ng aking ama ay tila mga bakas ng paa sa buhangin na matagal nang tinangay ng alon. Ngunit na yung gabi, muli itong nagpakita upang ituro sa akin ang daan pa uwi. Sa loob ng tahimik na sasakyan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na dumadaan sa bintana, nanginginig ang mga daliri ni Aya habang hinahawakan ang lumang sobre. Ang papel ay madilaw na at marupok. May amoy ng luma at tuyong sampagwita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Ito ang huling piraso ng kanyang ama na hindi niya kailanman nahawakan. Isang tinig mula sa hukay na ngayon pa lamang maririnig. Dahan-dahan niyang binuklat ang sulat. Sa bawat salitang isinulat ni Gabriel, tila ba nararamdaman ni Aya ang hininga nito sa kanyang pisngi? Samuel, ama ko, panimula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang magalit sa akin sa pagpili ko sa katahimikan. Hindi ko tinalikuran ang ating pangalan dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na ang kapangyarihan ng pamilya Valdez ay lumamon sa kaisa-isang bagay na nagpapatibay sa akin, ang aking kakayahang magmahal ng walang kapalit. Napatigil si Aya. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Tiningnan niya si Lolo Samuel na nakatingin din sa labas ng bintana. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pangungulila. Ngunit may isang lihim akong iniwan. Pagpapatuloy ng sulat. Sa ilalim ng ating lumang bahay sa probinsya, sa loob ng isang maliit na baul, naroon ang katotohanan tungkol sa pagkakaibigan ninyo ni Don Mariano Kuroki. Ama, hindi ang bangko ang naging dahilan ng ating paglayo, kundi ang isang kasunduang sinelyuhan ng dugo na hindi ko kailanman matatanggap. Nabitawan ni Aya ang papel. Ang pangalang Kuroki ay muling lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang mga kaaway sa negosyo, kundi bilang bahagi ng isang madilim na kasaysayan ng pamilya Valdez. Lolo? Tawag ni Aya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ano po ang ibig sabihin ni tatay? Anong kasunduan ang meron kayo sa mga Kuroki? Bumuntong hininga si Samuel, isang buntong hiningang, tila nagdadala ng bigat ng ilang dekada. Ang pamilya Kuroki at Valdez ay dating magkapatid sa lahat ng bagay, Aya. Ngunit ang kasakiman ay walang pinipiling dugo. Nung kabataan ko, nagawa ko ang isang bagay na naging dahilan kung bakit iniwan ako ng iyong ama. Isang pagkakamaling naging ugat ng lahat ng sakit na dinaranas mo ngayon. Ibig niyo pong sabihin, ang paghihirap namin ni nanay ay dahil sa inyo? Ang tanong ni Aya ay direkta, masakit, at puno ng pagkalito. Hindi nakasagot si Samuel. Ang kanyang pananahimik ay mas maingay pa sa anumang paliwanag. Sa sandaling yon, ang tagumpay ni Aya laban kay Doña Consuelo ay tila nawala ng tamis. Paano niya ipagdiriwang ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway kung ang kanyang sariling pamilya ang nagtanim ng binhi ng kanyang pagdurusa? Isang golden moment ang namagitan sa kanila ng dahan-dahang itinuwid ni Aya ang kanyang likod. Hindi siya sumigaw. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Lolo Samuel, ang kamay na nagligtas sa kanya mula sa kulungan. Ngunit kamay din na may kinalaman sa kanyang nakaraan. Lolo, hindi ko po kayo hinuhusgahan sa mga nagawa niyo noon. Sabi ni Aya, ang katarungan sa kanyang boses ay tila isang malangig na tubig na nagpapahilom sa apoy. Pero kung gusto nating tunay na maghilom, kailangan nating buksan ang baul na sinasabi ni tatay. Kailangan nating harapin ang katotohanan, gaano man ito kapait. Handa ka na ba, Ija? Dahil ang malalaman natin ay maaaring tuluyang sumira sa kung anong natitira sa pamilya Kuroki at maging sa atin. Babala ni Samuel. Handa na po ako, sagot ni Aya. Dahil ang tunay na yaman ay ang katotohanan at ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin mula sa anino ng nakaraan. Habang papalapit ang sasakyan sa mansyon ng mga Valdez, isang itim na kotse ang nakaparada sa labas ng kanilang gate. Isang lalaki ang nakasandal sa pinto nito, hawak ang kanyang ulo
tila isang taong nawala ng direksyon. Si Hiroshi. Ngunit hindi na siya ang aroganteng tagapagmana. Siya ay mukhang basang sisiw. Puno ng dumi ang kanyang mamahaling sapatos at ang kanyang mga mata ay namumugto. Nang makita niya ang sasakyan ni Aya, agad siyang tumayo at humarang sa daan. Aya, please! Kailangan nating mag-usap. May nalaman ako tungkol sa tatay ko at sa tatay mo, sigaw ni Hiroshi. Ang boses ay desperado sa gitna ng katahimikan ng gabi. Anong lihim ang dala ni Hiroshi? At paano nito babaguhin ang nakatakdang pagtutuos ng dalawang pamilya? Huwag kang lalapit, Hiroshi. Ang bawat hakbang mo ay isang insult o salupang kinatatayuan ko. Ang boses ni Aya ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Nakatayo siya sa likod ng dambuhalang bakal na gate ng mga Valdez habang si Hiroshi ay nasa labas. Basang-basa, nanginginig, at mukhang isang taong kinitil na ang lahat ng pag-asa. Ang kanyang mamahaling polo ay nakadikit na sa kanyang balat at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, malayo sa imahe ng prinsipeng minahal ni Aya noon. Aya, makinig ka. Nahanap ko ang mga dokumento sa basement ng bangko bago kami palayasin ng mga sheriff. Pagsusumamo ni Hiroshi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ang tatay ko, si Don Mariano, hindi niya lang ninakawan ng pamilya niyo. Pinilit niyang itakwil ni Lolo Samuel si Tito Gabriel dahil sa isang sekretong kasunduan. Aya, ang tatay mo, hindi siya umalis dahil sa pag-ibig lang. Umalis siya dahil binalak siyang ipapatay ng tatay ko. Nanigas ang buong katawan ni Aya. Ang ulan na pumapatak sa kanyang pisngi ay tila naging kasing init ng kanyang dugo. Lumingon siya kay Lolo Samuel na nasa loob pa rin ng sasakyan. Nakita niya ang pagyuko ng matanda, ang pagtakip nito sa kanyang mukha na tila ba ang katotohanan ay isang dambuhalang alon na tuluyan nang lumamon sa kanyang danggal. Totoo ba, Lolo? Mahinang tanong ni Aya, ang bawat salita ay parang isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Hinayaan niyo si tatay na mabuhay sa hirap, na mamatay sa sakit, na walang sapat na gamot, dahil lang sa takot kayo sa sasabihin ng mga Kuroki? Dahan-dahang bumaba si Samuel sa sasakyan. Ang kanyang baston ay tumama sa semento. Lumika ng isang mabigat at matinding tunog na tilaba. Bawat hampas nito ay isang pagsisisi. Ija, ang kasunduang yon ay tungkol sa isang pagkakamali sa nakaraan na akala ko ay maililibing ko na. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan ng Valdez. Pangalan? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Aya. Ang pangalang ito ay nakasulat sa dugo ng aking ama. Habang kayo ay nagpapakasa sa yaman, ang tatay ko ay nagtitiyaga sa isang pirasong tinapay para lang may makain kami ni nanay. Isang golden moment ang ngamagitan sa kanila nang dahan-dahang lumapit si Aya sa gate at binuksan ito. Ngunit hindi para yakapin si Hiroshi. Binuksan niya ito para harapin ang katotohanan. Tiningnan niya ang dalawang lalaking nasa harap niya. Isang lolo na naging duwag at isang kasintahan na naging traidor. Hiroshi, umalis ka na? Malamig na sabi ni Aya. Ang impormasyong dala mo ay hindi kabayaran sa lahat ng sakit na idinulot niyo. Kung akala mo ay mapapatawad kita dahil dito, nagkakamali ka. Ang katotohanan ay hindi isang lisensya para bumalik ka sa buhay ko. Aya, wala na kaming matutuloyan. Si Mama. Nawawala ang sarili sa loob ng selda. Kailangan ko ng tulon. Iyak ni Hiroshi, dahan-dahang lumuhod sa putikan habang nakakapit sa laylayan ng damit ni Aya. Ngunit hindi na ang malambot na si Aya ang nasa harap niya. Hinila ni Aya ang kanyang damit, hinahayaan si Hiroshi na masubasob sa basang lupa. Ang tulong ay para sa mga taong may dangal, Hiroshi. Ang mga Kuroki ay matagal nang nawala niyon. Pumasok muli si Aya sa loob ng gate at iniutos sa guard na isara ito ng mahigpit. Habang naglalakad siya patungo sa mansyon, kasunod si Lolo Samuel na hindi makatingin sa kanya, naramdaman ni Aya ang isang matinding bigat sa kanyang puso. Ang yaman na kanyang tinatamasa ngayon ay tila isang sumpa. Lolo, sabi ni Aya nang hindi lilingon. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa probinsya.
Bubuksan natin ang baul ni tatay. At kung ano man ang makita natin doon, kailangang malaman ng buong mundo ang totoong kasaysayan ng pamilya Valdez at Kuroki. Kahit pa ibig sabihin yon ay mawala ang lahat ng ngayroon tayo. Naiwan ang katahimikan sa pagitan ng maglolo, habang sa labas ng gate, ang iyak ni Hiroshi ay unti-unting nalunod sa ingay ng kulog. Ang selyadong kasunduan ay malapit na ring mabuksan at kasabay nito ang pagyanig ng pundasyon ng kani-kanilang mga mundo. Sino ang tunay na biktima sa digmaang ito? At kaya bang hilumi ng katotohanan ang isang pusong binuo mula sa mga pira-pirasong pagkakataon? Hindi ang ginto ang nagpapatunay ng halaga ng hasang tao, kundi ang bawat putil ng pawis na pumatak mula sa kanyang no para lamang sa kapakanan ng kanyang minamahal. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa probinsya ay tila pag-atras ng panahon sa buhay ni Aya. Sa loob ng marangyang van, ang katahimikan ay kasing bigat ng ulap na nagbabadyang muling magbuhos ng ulan. Nakatingin si Aya sa labas, pinagmamasdan ang pagpapalit ng mga nagtataasang gusali patungo sa malalawak na luntiang bukid. Ito ang daang tinahak nila ni Elena nung ilibing nila si Gabriel. Isagdaan ng pighati na ngayon ay kailangan niyang balikan para sa katarungan. Sa tabi niya, si Lolo Samuel ay tila mas lalong tumanda sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga kamay na laging nakahawak sa baston ay nanginginig at ang kanyang paningin ay malayo, tila nakikipag-usap sa mga multo ng kanyang nakaraan. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at luma ng dampa na halos lamunin na ng mga baging at damo, hindi agad nakababa si Aya. Ang pintuan ng kanyang kabataan ay nakasara, kasing tibay na mga lihim na nakatago sa loob nito. Dito siya tumira? Mahinang tanong ni Samuel habang bumababa ng sasakyan. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, habang pinagmamasdan ang butas-butas na bubong at ang dingding na gawa sa kawayan at nipa. Dito po siya namatay, Lolo, sagot ni Aya. Bawat salita ay parang isang hampas ng latigo sa konsensya ng matanda. Sa loob ng bahay na ito, masaya kami kahit asin lang ang ulam, dahil ang pag-ibig ni tatay ay sapat na. Isang bagay na hindi niyo kailanman naibigay sa kanya. Pumasok sila sa loob. Ang bawat hakbang sa lumang sahig ay naglalabas ng tunog ng nagrerekla, mungkahoy, tila ba nagagalit ang bahay sa presensya ng taong nataboy sa kanyang Panginoon? Amoy alikabok at tuyong dahon ang palikid. Pumunta si Aya sa ilalim ng lumang papag ng kanyang ama. Doon, sa isang madilim na sulok, ay may isang maliit na baul na gawa sa nara, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Ang tunog ng pagpihit ng kalawangin na kandado ay umalingaw sa tahimik na silid. Nang bumukas ang baul, hindi ginto o hiyas ang bumulaga sa kanila. Naroon ang mga lumang damit ni Gabriel, ang kanyang mga gamit sa pagsusulat, at isang makapal na envelope na may tatak ng kumpanya ng mga Kuroki. Dahan-dahang binuksan ni Aya ang envelope. Sa loob nito ay isang dokumento na may titulong Kasunduan ng Pagtalikod at Pananahimik. Habang binabasa ni Aya ang nilalaman, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila naging kapos. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Mariano Kuroki at Samuel Valdez, 3 dekada na ang nakalilipas. Ipinagpalit ni Samuel ang kalayaan ni Gabriel sa mga Kuroki kapalit ng pananahimik na mga ito tungkol sa isang malaking pagkakamali sa accounting ng Valdez Group na maaaring nagpabagsak sa kanilang imperyo noon. Ngunit ang mas masakit, nakasaad sa isang lihim na addendum na ang lahat ng paghihirap ni Gabriel sa probinsya ay binabantayan ng mga Kuroki para matiyak na hindi na ito muling babalik sa lungsod. Ang bawat pagkakataon ni Gabriel na makakuha ng maayos na trabaho ay lihim na hinaharangan ni Mariano sa pahintulot ni Samuel. Isang golden moment ang naganap nang mabitawan ni Aya ang papel. Napansin niya ang isang maliit na sketch sa likod ng dokumento, isang guhit ng isang batang babae na may hawak na saranggola. Yon ay siya. Sa ilalim ng guhit ay may nakasulat na, Aya, anak ko, ang iyong ngiti ang aking tanging kayamanan na hindi nila kailanman mananakaw. Napahagulgol si Aya. Hindi dahil sa hirap,
kundi dahil sa pag-ibig ng kanyang ama na nanatiling busilak sa kabila ng pagtataksil ng sarili nitong magulang. Pinatay niyo siya. Bulong ni Aya habang nakatingin kay Samuel. Hindi nilang siya itinak. Pinanood niyo siyang mabulok sa hirap para lang protektahan ng inyong kumpanya. You sold your own son to the wolves! Ija, akala ko ay magiging ligtas siya rito. Pagsusumamo ni Samuel, dahan-dahang lumuhod sa lumang sahig, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa alikabok. Ligtas? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Aya. Ang bawat ubo ni tatay noong naghihingalo siya ay tila isang sumpa sa pangalan niyo. At ngayon nalaman ko na ang pamilya ng lalaking minahal ko ang siyang naging dahilan ng kanyang paghihirap. Sa tulong ninyo. Tumayo si Aya. Hawak ang dokumentong magpapabagsak sa dalawang pamilya. Tapos na ang pagtatago, Lolo. Bukas, malalaman ng buong mundo kung gaano kadumi ang pundasyon ng Valdez Group at Kuroki Bank. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa media. Aya, kapag ginawa mo yan, mawawala rin ang lahat ng yaman mo. Magiging mahirap ka muli. Babala ni Samuel. Tumingin si Aya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang lolo. Ang kanyang mukha ay kasing ningning ng katotohanan. Mas gusto ko pang maging mahirap na may malinis na danggal, kaysa maging Valdez na nabubuhay sa kasinungalingan. Sa bahay na ito, natutunan ko na ang tunay na yaman ay ang makatulog ng mahimbing sa gabi. Habang papalabas si Aya ng dampa, isang itim na usok ang nakita niya mula sa malayo. Ang mansyon ng mga Kuroki sa lungsod ay balitang nilalamunan ng apoy, isang sunog na sinasabing sinimula ni Doña Consuelo sa gitna ng kanyang paggabaliw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang huling mensahe ang dumating sa telepono ni Aya mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang lahat, Aya. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa nanay mo. Ang bawat sakripisyo ng isang ina ay parang lihim na tahi sa isang sugat. Hindi nakikita, pero yon ang nagpapanatili sa iyong buo kahit dinudurog na ang iyong mundo. Sa loob ng puting silid ng ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga makina, nakaupo si Aya sa tabi ng kanyang ina. Hawak niya ang envelope na naglalaman ng katotohanan, ang mga papel na tila naging kasing bigat ng isang hatol. Nakatingin siya kay Elena, na ngayon ay gising na ngunit bakas pa rin ang matinding panghihina sa mga mata nito. Nay, bakit? Mahinang tanong ni Aya, ang kanyang boses ay halos maputol sa tindi ng emosyon. Bakit niyo hinayaang mamatay si tatay sa hirap nang hindi sinasabi ang totoo? Alam niyo po kung sino si Lolo Samuel, di ba? Alam niyo na ang tatay ko ay isang Valdez? Dahan-dahang gumalaw ang mga tuyong labi ni Elena. Isang luhang malungkot ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang maputlang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ni Aya. Ang kamay na punong-puno na ngayon ng mga iyas. Ngunit para kay Elena, ito pa rin ang kamay ng kanyang maliit na batang naglalabas sa sapa. Aya, anak, ang tatay mo ang nakiusap sa akin. Pabulong na sagot ni Elena. Sabi niya, mas gusto niyang mamatay na isang Santos kaysa mabuhay na isang Valdez na walang kaluluwa. Ayaw niyang mamuhay ka sa mundong puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang tanging hiling niya ay ang protektahan ng iyong kapayapaan. Pero Nay, hindi po kayo naging payapa. Nagkasakit kayo. Halos mamatay tayo sa gutom. Giit ni Aya habang ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa pait ng katotohanan. Dahil ang tunay na kaligtasan, Ija, ay hindi nabibili ng pera. Sabat ni Lolo Samuel mula sa pintuan. Nakatayo siya doon, mukhang tinalo ng sariling kahihiyan. Pinadalhan ko sila ng tulong noon, Aya. Maraming beses. Pero lahat ng yon ay ibinalik ni Gabriel. Mas pinili niya magdusa kaysa tanggapin ang perang nagmula sa kasunduang sumira sa kanyang danggal. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang bitawan ni Aya ang envelope. Napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga magulang ay hindi mga biktima ng tadhana. Sila ay mga bayani ng sarili nilang prinsipyo. Ang kanyang ina ay nanatiling tahimik hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding katapatan sa lalaking minahal niya. Ngunit ang katahimikang ito ay muling bumasag nang pumasok ang isang nurse, mukhang balisa.
Senyorita Aya, may isang lalaki po sa labas. Ayaw siyang papasukin ng mga guards, pero nagmamakaawa siya. Si Mr. Hiroshi Kuroki po. Lumabas si Aya sa hallway ng ospital. Doon, nakita niya si Hiroshi na nakaluhod sa malamig na sahig habang pinagtitinginan ng mga dumadaan. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng uling at dumi mula sa sunog na tumupok sa kanilang mansyon. Wala na ang kanyang sasakyan, wala na ang kanyang titulo. Siya na ngayon ang anino ng kanyang dating sarili. Aya, wala na si Mama. Hikbi ni Hiroshi. Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalo. Sumuko na siya sa pulis. Pero bago iyon, sinunog niya ang lahat. Wala na kaming natitira, Aya. Kahit ang pangalan namin, abo na. Tiningnan ni Aya si Hiroshi nang walang bahid ng galit, kundi ng isang malalim at nakakapagod na pagkaawa. Ang apoy ay hindi nanununog ng walang dahilan, Hiroshi. Sinunog niyo ang sarili niyo nung sandaling piliin niyo ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Please, Aya, kahit para sa nakaraan lang natin, tulungan mo ako. Pakiusap ni Hiroshi habang pilit na inaabot ang laylayan ng mamahaling coat ni Aya. Dahan-dahang umatras si Aya. Ang kanyang mga mata ay naging matatag, tila isang pader na hindi na kailanman muling mabubuwag. Ang nakaraan natin ay namatay na kasama ng aking ama sa probinsya, Hiroshi. Ang tanging tulong na maibibigay ko sa iyo ay ang pagkakataong magsimula muli, bilang isang taong walang yaman, pero sana ay may natitira pang danggal. Pumasok muli si Aya sa silid ng kanyang ina. Iniwan si Hiroshi na mag-isa sa dilim ng hallway. Lumingon siya kay Lolo Samuel na naghihintay ng kanyang desisyon tungkol sa mga dokumento. Lolo, sabi ni Aya, ibigay niyo ang lahat ng yaman ng Valdez Group sa mga foundations na tumutulong sa mga may sakit at mahihirap. Itira niyo lang ang sapat para sa pagpapagamot ni nanay at para sa isang maliit na bahay sa probinsya. Ayaw ko nang maging chairman. Gusto ko nang maging anak muli. Ija, sigurado ka ba? Itong imperyong pinaghirapan ko, tanong ni Samuel. Imperyo niyo po yun, Lolo. Ang imperyo ko ay ang kanyang mga kamay, sagot ni Aya habang hinahawakan ang kamay ni Elena. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahinga ng maluwag, isang balita ang lumabas sa telebisyon sa loob ng silid. Ang kaso laban kay Doña Consuelo ay lumalalim. May nahanap ng mga ebidensya ng malaking money laundering na sangkot ang pamilya Valdez noong nakaraang dekada. Maari bang ang kabutihang loob ni Aya ay hindi sapat para iligtas si Lolo Samuel mula sa batas? At handa ba si Aya na makitang makulong ang kaisa-isa niyang kadugo para sa katarungang kanyang hinahangad? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa parang gusto natin. Ngunit dumarating ito sa oras na handa na tayong tanggapin ang bawat sugat ng ating nakaraan. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, ang bawat tibok ng monitor ay tila isang babala. Nakatayo si Lolo Samuel sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ang mga sasakyan ng mga awtoridad na dahan-dahang humihinto sa ibaba. Ang kanyang balikat, na dati ay tila hindi natitinag ng anumang bagyo, ay nakayuko na ngayon sa bigat ng kanyang mga desisyon. Ija, tawag ni Samuel kay Aya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dalang kakaibang kapayapaan. Huwag kang malulungkot para sa akin. Ang kulungan ay mas mainam na tahanan kaysa sa isang mansyong puno ng kasinungalingan. Sa wakas, makakaharap ko na ang iyong ama nang walang itinatagong hiya sa aking puso. Naramdaman ni Aya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang magalit, gusto niyang isigaw ang lahat ng taon ng paghihirap nila. Pero nang makita niya ang kanyang lolo na handang talikuran ang lahat para sa katarungan, ang kanyang galit ay dahan-dahang natunaw at naging isang malalim na pag-unawa. Lumapit siya at hinawakan ang nangangatog na kamay ng matanda. Lolo, ang pag-amin niyo ang pinakamalaking yaman na maibibigay niyo sa amin, bulong ni Aya. Hindi niya man maibabalik si tatay, na ibalik ni naman ang kanyang pangalan. Isang golden moment ang naganap nang pumasok ang mga opisyal sa silid. Walang kaguluhan, walang sigawan. Dahan-dahang inilahad ni Samuel ang kanyang mga kamay. Bago siya tuluyang ilabas, ibinigay niya kay Aya ang isang maliit na susi.
ang susi ng kanilang lumang bahay sa probinsya na kanyang pinaayos ng palihim. Bumalik kayo sa dampa na yon, Aya. Doon nyo itanim ang bagong buhay nyo. Doon nyo itayo ang imperyong gawa sa pag-ibig, hindi sa pera. Huling bili ni Samuel bago siya dinala ng mga pulis. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak na bukirin sa probinsya, kung saan ang hangin ay amoy sariwang damo at tuyong palay, isang maliit ngunit eleganteng bahay na gawa sa kahoy ang nakatayo. Hindi ito mansyon, pero bawat sulok nito ay puno ng liwanag. Nakaupo si Elena sa isang tumba-tumba sa beranda, masigla na ang kanyang mga mata at may kulay na ang kanyang mga pisingi. Naglalakad si Aya pabalik mula sa palengke. Dala ang mga sariwang gulay. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nayon, suot niya ay isang simpleng bestidong bulaklakin, at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pampaganda. Ngunit mas lalong kumikinang ang kanyang kagandahan dahil sa kanyang ngiti. Sa kanto ng kanilang kalsada, napatigil siya nang makita ang isang lalaking nagkakarga ng mga sako ng bigas sa isang delivery truck. Ang lalaki ay payat, sunog ang balat sa araw, at halatang hirap sa kanyang ginagawa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napatigil ang lalaki. Si Hiroshi. Wala nang galit sa puso ni Aya. Ang kanyang nakita ay isang taong dahan-dahang natututong tumayo sa sarili niyang mga paa, malayo sa anino ng kanyang mapanirang ina. Tumangulang si Aya ng bahagya, isang pagkilala sa kanyang pagbabago, at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na kailangan ng salita. Ang kanilang mga landas ay magkaiba na, ngunit kapwa na silang malaya sa gapos ng kahapon. Nang makarating si Aya sa kanilang pintuan, sinalubong siya ni Elena ng may mainit na yakap. "Anak, may dumating na sulat mula kay lolo mo," sabi ni Elena. Binuksan ni Aya ang sulat sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Nakasaad doon ang simpleng mensahe. "Aya, sa wakas, nakakatulog na ako ng mahimbing. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tunay na Valdez." Tumingala si Aya sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. Naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin na humahaplos sa kanyang buhok, tila isang halik mula sa kanyang yumaong ama. Sa wakas, ang digmaan ay tapos na. Ang lahat ng luha ay naging hamog na nagpapatubo sa mga bagong pangarap. Dito, sa gitna ng katahimikan at danggal, natagpuan ni Aya ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao. Ang bawat sugat ay naging pilat ng katapangan at ang bawat pait ay naging tamis ng isang bagong simula. Sa bawat paglubog ng araw, ang dilim ay hindi na simbolo ng takot para kay Aya, kundi isang malambot na kumot na nagpapaalala sa kanya na ang bawat pagod ay may katapat na kapayapaan. Ang kanyang kwento, na nagsimula sa isang mapait na sampal ng tadhana, ay dahan-dahang humantong sa isang dambana ng katahimikan na hindi kayang tapatan ng anumang ginto. Nakatayo si Aya sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Gabriel. Ang paligid ay puno ng mga ligaw na bulaklak at ang huni ng mga ibon ay tila isang musikang nagpapatahan sa anumang natitirang lungkot. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. "Tay, tapos na po," bulong ni Aya. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng batis sa malapit. "Ang pangalan mo ay malinis na. Ang bawat luhang pumatak sa dampa nating ito ay naging hamog na nagbibigay buhay sa ating bagong simula. Hindi na tayo kailangang magtago." Sa puntong ito, ang tanong ng kapatawaran ay hindi na isang mabigat na pasanin. Napatawad na ni Aya ang kanyang lolo Samuel. Bagaman nasa loob pa rin ito ng piitan, ang madalas na pagbisita ni Aya at ang pagdadala niya ng mga luto ni Elena ay naging tulay upang hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Para kay Samuel, ang bawat sandales sa loob ng rehas ay naging pagkakataon upang mahanap ang kanyang nawalang kaluluwa. Sa bawat sulat na ipinapadala niya kay Aya, ramdam ang isang lalaking hindi na nakagapos sa kanyang yaman, kundi malaya na sa kanyang katotohanan. Si Hiroshi naman ay nahanap ang kanyang sariling paraan ng pagbabayad puri. Hindi siya humingi ng yaman kay Aya, mas pinili niyang magbanat ng buto at maranasan ang hirap na dinanas ni Aya noon.
Ang kanyang pagiging hamak na manggagawa ay naging kanyang kaligtasan mula sa lason ng kanyang ina. Si Doña Consuelo, sa kabilang banda, ay nananatili sa isang institusyon para sa mga may karamdaman sa isip. Isang malungkot na paalala na ang kapangyarihang walang pagmamahal ay humahantong sa sariling pagkawasak. Natagpuan na ni Aya ang tunay na binyen. Hindi ito matatagpuan sa kintab ng diamante o sa laki ng balanse sa bangko. Ang tunay na binyen ay ang kakayahang humarap sa salamin at makita ang isang taong may danggal. Ang makitang mahimbing na natutulog ang kanyang ina nang walang iniisip na bayarin. At ang maramdamang ang kanyang puso ay hindi na punong-pulo ng pait, kundi ng pag-asa. Ang aral na iniwan ng kumpas ng tadhana sa buhay ni Aya ay simple. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan, kundi sa kanyang pinatutunguhan. Ang pagdurusa ay hindi katapusan ng kwento, kundi isang apoy na nagpapatibay sa bakal ng ating pagkatao. Ang pag-ibig kung tunay ay hindi naghahanap ng sariling interes, kundi handang magsakripisyo para sa danggal ng iba. Humarap si Aya sa kalsadang pauwi sa kanilang maliit na tahanan. Nakita niya si Elena na nagdidilig ng mga halaman, ang kanyang muka ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa sandaling yon, alam ni Aya na siya na ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Hindi dahil sa kanyang apelidong Valdez, kundi dahil sa kanyang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang bawat hakbang niya sa lupang kanyang kinalakihan ay tila isang tula ng pasasalamat. Ang kwento ng Kushok Kep ay nagwakas na, at ang natira ay ang matamis na himig ng isang pusong malaya, payapa at buo.